Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog. Sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala. tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reform and Born Again mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan is the God of Calvinism is the ultimate author of evil. So affirmative dito si Brother Jesse ng Born Again, negative naman si Brother Denmar na isang Reform mga kapatid. At ang ating setup ng debate, standard debate setup, ito yung 10-7-5. At meron tayong
Russia TV Standard Rules at syempre Debaters Convention Standard Rules pa din. So mga kapatid, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng patakaran dito sa ating debate? Yes, bro Rasha, sumasang-ayon. At yung ating negative din? Yes, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. Okay, yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, mga hindi nakakilala. At baka konting preview kung paano nagsimula ang debate na ito. At nandito na nga kayo. At nagkaharap na. So unahin natin ang ating affirmative pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Si Brother Jesse po ng Evangelical Born Again Christian na isang Molinista from Camarines Sur, Naga City. Siguro sabihin ko lang kunti, nag-aral din po tayo ng seminary nasa Northern Theological Seminary sa Salcedo Bansod Oriental, Mindoro. Bagaman naka 2 years lang po tayo at hindi natin natapos. May background din po tayo at nagtuturo din po tayo sa ilan sa mga simbahan ng Naga City. At may mga certification naman po tayong nakuha. Ilan nga dyan is yung Best Preacher Award noong 2023 sa San Narciso, Quezon na ginanap ng Yemelip Mission. Yemelip Church, I mean. So, ito po, tayo po ang affirmative sa gabing ito at konting yung history po ng debate na ito ay ano lang tayo na kumbaga nakita kasi natin na bagong bagong paniwala ni Bro Denmark kasi alam naman natin galing siya sa SDA at na ano lang tayo, nabaguhan tayo na ito na yung kanyang stand. So gusto nating i-challenge at least yung paniniwala niya. Kumbaga kung talagang, siguro naman napag-aralan niya na ito or nasuri niya na. Kaya nagano ako na debatein siya para makita rin natin kung may punto ba yung aral nila. So yun po yung konting background. Kasi matagal na rin po kami itong nagkakasama dito sa Debaters Convention. So yun po. At sana ay matuto kayo at may matutunan kayo sa pagtuklas ng aral na ito, yung about sa paniniwala ng mga Calvinist. Yan po. Ayun lang bro Rasha, siguro. Syempre pakilala din ang ating tututol negative. Okay, yan. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. So nakikita nyo po sa inyong screen ang ating thumbnail, ang Diyos ng Calvinism, ang ultimate author of evil. Yan po ang proposisyon ni Brother Jesse na inihain sa atin at tayo ang negative. No? Sa biyaya ng Panginoon, tayo po mga kapatid ay graduate ng Bachelor of Arts in Theology, major in Pastoral Ministry. Meaning for pastors, no? For pastors po ito, no? So talaga po tayo ay isa pong lehitimong tagapagturo, no? Ito po ay eskwelahan ng Adventist, no? Ng Philippine International Institute for Advanced Studies, no? Na pinangunahan ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog, nung ako'y nasa SDA pa, no? Ayan. At dito, meron tayong honorary degree from St. Paul Bible Institute and Seminary, no? Honorary degree of Doctor of Theology, honoris causa, no? Ito ay ng Biblical Studies, ibig sabihin yung Greek, Hebrew, and Latin. No? So marunong tayo niyan, pinag-aralan natin yan, no? And ayan, no? So tayo ang magni-negative dito sa paksang ito na inihain ng ating kapatid na Jesse Baracheta, no? At bukod doon, no, patutunayan din natin na peking Calvinist si Erwin de la Cruz, no, sa ating presentation, no, na magiging kalaban ni Jesse Baracheta, no, kasi ang
tunay na Calvinist. Ako po yun, hindi po si Erwin de la Cruz. No? So, yun po ang aking gustong idiin ngayong gabi at nawa ay makapanood kayo at makinig ng ating debate sapagkat marami tayong matututunan dito po no sa ating magiging debate. So yun lang, back to moderator Brother Russia. Okay mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon dahil talagang matitindi yung ating mga debatista ngayon mga kapatid. At ang ating topic ngayon ay the God of Calvinism is the ultimate author of evil mga kapatid. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Pero bago yan, isang shoutout pala sa ating Debaters Convention, nakalimutan natin. Nandito ang ating napaka magagaling na mga debaters. So nandito si Bok ng Reform, Brother Albert Hinkel ng Victory Church, nandito din si Brother Mario, isa siyang anti-vaccine, Pastor Mark ng Born Again Oneness, nandito din si Marty ng Preterism, nandito din si Ron Fernando, debater ng UPC, shoutout din kay Brother Zach, debater ng Saksi ni Cristo, at nandito yung aming Mother Earth, si Sister Nena Despediones. At mga kapatid, huwag kayong mahiyang mag-comment dahil babasahin natin yan kung sinong pumapabor at hindi mga kapatid. So dito tayo, Brother Jesse, bigyan kita ng 10 minutes. Your time starts now, bro. Okay, the God of Calvinism is the ultimate author of evil. Magandang gabi sa inyong lahat. At bilang affirmative, patutunayan ko na ang Diyos ng Calvinism ang ultimate author ng evil. Base mismo sa katuruan at official na pahayag ng Calvinism at ayon din sa Bible. Alam kong hindi nila ito aaminin at alam kong hindi rin sila aware, maaaring hindi rin sila aware na may problema sa katuruan nila. Pero hiling ko lang na maging bukas ang inyong isip at timbangin ang mga argumento dahil lahat naman tayo naghahangad lang ng katotohanan. Simulan na natin dahil maiksi lang po yung 10 minutes at baka maubos. Okay, narito ang 4 na puntos ko para patunayan ang affirmative stand ko. First point, the ultimate cause argument, isang bagay. At ang premise ko rito ay galing mismo sa official na aral ng mga Calvinist na WCF o Westminster Confession of Faith sa 3.1 at maging sa 5.1 po, sinasabi rin nila yan. At ganito po ang nakasabi doon, yung argumento doon is God ordained all things. Ito yung eksaktong nakalagay po doon. God from all eternity did ordain whatsoever come to pass. Meaning po noon, bago palikhain ang mundo, plinano na ni God ang bawat detalye. Walang surprise, kumbaga. Doon naman po sa WCF 5.1, sinasabi nila na God control all things. God do up all direct dispose and govern all creatures to the praise of the glory of His wisdom. Yung po yung nakalagay. Meaning po noon, hindi lang plinano, siya rin ang nagpatakbo, nagpatuloy ng plano. In fact, ginagamit nga nila yung Ephesians 1:11 para suportahan na nothing happens outside God's decree. Sabi doon, who works all things according to the counsel of His will. Meaning walang exemption. Masama, ang mabuti, kasama doon lahat. Walang exemption. Now, balik tayo doon sa ultimate cause kasi yung po yung argument ko. Kapag sinabi pong ultimate cause ay yung pinakaunang dahilan na wala nang naunang dahilan pa. Halimbawa, nasunog yung bahay. Ang ultimate cause noon ay yung nagsindi mismo ng pusporo. Hindi yung hangin o kung sino man, yun na yung ultimate cause, yung nagsindi ng posporo. Now, kung si God ang nag-ordain ng lahat, nag-control ng lahat, at walang mangyayari outside sa plano niya, din siya ang ultimate cause. Yun po. Tulad ng sinabi ko, kasama dito lahat.
kasama ang evil, ang murder, ang rape, ang pagsisinungaling at kahit betrayal. According po mismo yan doon sa binasa natin na whatsoever come to pass. Whatsoever is whatsoever. Hindi nila yan maaring laruin. Pag sinang whatsoever nga yan eh. Kaya malinaw sa first point, si God mismo ang lumalabas na ultimate cause. Kasi siya yung siya lang naman na nag-ordain ng lahat. Logical ito dahil siya ang author. At kahit sa batas, ang author ang laging ultimate cause. Dahil siya yung nagplano, siya yung nagsulat, siya rin yung nag-execute at ng lahat ng eksena, parang director. So, second point po, dino plan B problem. Patutunayan ko naman rito na walang plan B. Lahat ng evil ay part ng original design ni God. Kaya hindi siya pwedeng magsabi na naiwasan sana. At ang patunay ko rito, galing din mismo sa kanila na God decree is eternal and unchangeable. Sabi sa WCF 3.0, libre po nila to libre po mismo ni Calvin tong kinukot ko dahil sinasabi niya siya yung tunay na Calvinist. Sabi doon, although God knows whatsoever may or can come to pass, yet hath He not decree anything because He pursue it. Meaning hindi nagre-react si God, hindi siya nag-a-adjust. Lahat nakaplano na from eternity. So hindi lang niya pinirmit ang evil, niloob niya rin at hindi ko sila minimiskot dito dahil ginagamit mismo nila yan. In fact si John Piper, sinasabi nila diyan, kahit na si R.C. Sproul, sinasabi niya, if there is one molecule in the universe running around laws, then we don't have sovereign God. Meaning walang accident, walang napasama lang. So sa third point po natin, iyon yung the biblical character problem. Dito makikita natin na base sa premise 1 and premise 2 na point, hindi tugma sa biblical na Diyos na holy. Holy, just, and good. Malinaw kasi ang Biblia po, kahit pag binasa natin na God is holy sa Isaiah 6:3, meaning walang bahid ng kasamaan sa Kanya. God is just and righteous. Deuteronomy 32:4, all His ways are tao sa isang kasalanan na siya rin yung nag-ordain. God is love and good. James 1:13. God cannot be tempted with evil and He Himself tempt no one. So kung makikita nyo po, base sa premise 1 sa point 1 and point 2, contradiction nga yung aral nila dyan mamaya ipapakita natin. So yung pong yung sinasabi nating Davon, di mismo nila ay nagsasalungatan. Kasi sabi doon sa WC 3.1, God ordained whatsoever come to pass. Samantalang sa WCF 10 to the first, sinasabi rin po sa WD author of sin, parang binabawi-bawi nila, nilalaro. So parang paano mong inordin yung whatsoever pero hindi ka kasali na author. Kumbaga sa director, ikaw yung nag-ordain ng eksena na parang sa eksena ng pagpapapatay, pero sasabihin hindi ka author ng pagpatay. Contradiction po yun eh. At ang sinasagot lang nila dyan mystery daw, mystery. So kaunti na lang po yung oras ko. Sa lahat ng nakikinig at nanonood, nakita natin ngayon ng 4 na bagay. Una, yung turo nila, si God ang ultimate cause sa WCF 3.1. Pangalawa, walang plan B, naka-ordain ng lahat from eternity. Pangatlo, sa lungat ang 2 punto ng karakter ni God na itinuturo sa Bible. Pang-apat, na sarili mismo nilang aral nagsalungatan. Now, ang issue dito, hindi kung makapangyarihan ba ang Diyos o
makapangyarihan siya. Pero ang issue rito, anong klaseng Diyos yung sinasamba natin? Yung Diyos ba ng Bible na good at loving o yung Diyos na nag-ordain ng kasalanan tapos sisisihin ng tao? Kaya sa tindig ko ngayon, ang Diyos ng Calvinism is the ultimate author of evil. At nakabatay ito sa WCF mismo. Kaya hindi pwedeng sabihin na in-instrument ko or inaatake ko ng mali kasi nandoon yun, binasa ko nandoon mismo sa kanilang libro. Kung mali ako, din patunayan ng negative na yung ordain whatsoever ay hindi author ng kasamaan ang Diyos nila. So maraming salamat po. Yan lang po. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako naman tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Reform, your time starts now. Okay. So, ang ating debate, bro, ay sabi ko, the God of Calvinism is the ultimate author of evil. Ano ko sa Brother Jesse, in biblical context, ano ang definition ng author para sa'yo? Biblical context, ha? Ang sagot ko po doon, Bro Rasha, kasi hindi kasama sa pinatutunayan ko yung ng Bible, stand ng Bible, kundi yung stand mismo ng Calvinism. Hindi kasama yun sa inilatag ko yung stand ng Bible. Yung stand nila ang pinamamalian ko, yung hindi yung definition ng Bible. Counter objection, Mr. Moderator. Bro, objection, walang mag-object ka, bro. Walang counter objection. Okay, so, okay, next tayo, okay. So, ina-assume mo ba, Jesse, na when God ordains everything, nagiging morally responsible na yung Diyos dahil nangyaring bagay na yun? Ina-assume mo ba yun? Yes or no? No, hindi ko siya ina-assume kundi yun mismo ang nakalagay sa WCF nyo. Ultimate siya eh. Yung katulad ng binasa ko doon sa wait lang po lang po doon sa inaano ko. Doon, yung binasa ko po kanina sa point 1, next question tayo. Okay, next question. So, according sa Brother Jesse, according sa WCF, when we say ordain, ano ba ang definition ng reform when we say ordain? Pag sinabi pong ordain yung sa naka-define kung ano yun ang sabi doon, God from all eternity ordain in whatsoever come to pass. So yun, walang exemption po doon kung exemption doon. Okay. Okay, okay. Ulitin ko yung tanong, Brother Jesse, ha? Ulitin ko yung tanong, Brother Jesse, at it looks like we are having a misunderstanding kasi medyo lumabo yung signal mo, no? Ulitin ko yung tanong, Brother Jesse. Ang tanong ko, in accordance sa WCF, hindi dun sa opinion mo, ha? In accordance sa WCF, ano ang ibig sabihin ng ordain? Wala, ang sagot ko nga po doon, wala pa akong nakitang definition doon ng ordain. Binasa ko lang siya, God from all eternity did ordain whatsoever come to pass. So yun doon ko po kinuha yung unawa ko, wala akong nakita doon na definition. Kasi pag sinabing all, wala naman po exam. Okay. So, sa madaling salita, no, dahil sabi mo,
ayon sa pagkakaunawa ko. Sa madaling salita, sa pagkikritik mo sa Calvinism, hindi mo talaga alam yung definisyon namin ng ordained. Tama o mali? Mali. Kasi wala naman akong nakita sa diksyonaryung pagkakaiba ng ordain at ng predestined. Wala akong nakita doon na pagkakaiba ng dalawa. Nilalaro nyo lang yung pagkakaiba pero wala akong nakitang pagkakaiba sa diksyonary. Next question. Okay. Next question, ulitin ko. Pagka ikaw nag-internal critic, Brother Jesse, moderator, ano to premise? Pag ikaw nag-internal critic, kailangan papasok ka doon sa framework namin. O, ulitin ko yung tanong, Brother Jesse. May nabasa ka ba na document ng Reform na nagsasaad na yung definition mo ay definition namin sa word na ordained? Meron ka ba? Meron o wala? Wala kasi inunawa ko naman yon yung doon, ordained doon, tumutukoy talaga sa lahat na pinahintulutan niya. Pinahintulutan niya doon ang lahat ng bagay na mangyayari. At pag sinabing pinahintulutan, siya mismo yung author. Kasi napakalinaw naman doon. God do uphold, direct, dispose, and govern all creature. Nakalagay naman sa WC 5.1 yan eh. Okay. So, next question ko, Brother Jesse. No? So, dito, ina-assume mo ba pag sinabing evil, pag sinabi mong evil, yun agad ay morally evil? Or yun ay tumutukoy din sa judgment or calamity? Pakiulit nga bro Dinmar, may tumawag kasi. Sorry. Okay, ulitin ko. Pagka sinabi mong evil, no? Ayon sa WCF namin, ayon sa definition ng evil, kung meron man at kung meron pa pagkakaunawa, ang definition ba ng evil ay judgment o morally moral sin? Judgment o moral sin? Moral sin, syempre moral sin yung nakita ko doon. Next question. Okay. So, gusto kong i-justify mo ayon dun sa binasa mo. Can you explain to us paano siya naging moral sin at hindi judgment? Objection, nasa pagtatanong lang po siya, wala siya sa pag-utos. Okay. Para place ko. Okay. Ayon sa WCF, okay, nabinasa mo, Westminster yan eh. Ayon sa WCF, question, Time. 7 minutes time. Seconds na lang paliwanag talaga. ba? Time na. 7 Okay. minutes. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa kanyang negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating halos 20 na live viewers. Erwin de la Cruz ng Reform, Southern Baptist. Nagkukunwari lang yan, pastor, for content lang daw yan. Ang clickbait. Ayan, shoutout din kay Aris Imbat. Pastor Aris to, aminado na si Denmar, siya ay Calvinist na. At shoutout din kay Elijan, Mark Lee, corner agad. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, Russia, paki-remind itong si Jesse na open cam kami sa aming debate, non-negotiable condition yan. So, ayan, chat tayo bro sa mga kondisyon. Pastor Arnel Aligarbes ng Reform, first knockout pa lang si Jesse, hindi maibigay ang definition ng author sa biblical perspective. Shoutout din kay Pastor Aris ng Reform pa din. Strawman ang affirmative side. Shoutout din mga kapatid dito kay Brian Binetes, ayan, very nice daw. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong debate, please share yung ating live streaming kahit sa profile nyo lang. At syempre yung ating mga tropa na nandito, mamaya magtatanong to. So proceed tayo sa negative presentation. Brother Denmar Santiago ng Reform, your turn starts now.
Okay, so ayan po no, ang burden ng ating kausap. Patunayan niya na ang Diyos ng Calvinism ang ultimate author of evil, no? So, ginamit niya, no? Pinasasakay niya ako doon sa Westminster. Pero mamaya address natin yan, ano? Pero, napakahalaga po kasi, bago tayo magdebate, no, we define the definition of terms, no, na ating ginagamit. No, para maintindihan natin. For example, yung evil, there is two meaning of evil in the scripture. No? Evil as moral sin at evil as calamity or judgment. No? No, sinabi ng Diyos na ako'y gumagawa ng kasamaan. Ako'y gumagawa ng kaliwanagan. Ano ba yun? It's evil as a judgment. Matulad ng natural disaster, drought, ng war, ng hardship, no? Ayan ay tinutukoy na calamity of judgment, no? O calamity or judgment, no? Pag moral sin, murder, theft, no? Blasphemy, hatred, no? Ang Diyos ba magko-commit ng moral sin? Ang presumption na negative na affirmative, pag sinabing evil, para sa kanya moral sin. Kaya nilagay natin dito, if someone opposes the paragraph 1 of the 1689 Baptist Confession of Faith, he must presuppose that evil is equal to moral sin, and that is not biblical. No, bakit? Hindi lang naman yun ang ibig sabihin ng sin. No, it ignores the distinction between God's moral character and His sovereign authority over all things. No? Kaya tingnan natin yung definition of terms natin, napakahalaga. Katulad ng predestination. Mamaya, pupunta ako to predestination. Dito muna tayo sa ordain. Ayan, yung ordain. To ordain, ibig sabihin sa aming mga reform, means to eternally determine, establish, or appoint something according to God's purpose. Ano ang halimbawa niyan? No, sabi, ang halimbawa niyan, si Kristo namatay, sabi diyan, Acts chapter 2, verse 21, Christ was delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, and you crucified and killed Him by the hands of the wicked men. So, isa po yan sa inordain, pinahintulutan ng Diyos na ang anak niya mamatay sa kamay ng mga masasama. Kasi meaning to ordain, no, is something that for God is sovereignly established that it will occur. It does not mean that God morally approves the sinful motives by which creatures bring it about. Actually, no, tingnan nyo po dito sa 1689 Confession, dyan po lamang po sa paragraph 1, hindi na po tatayo ang proposisyon ng affirmative. Bakit? Tingnan nyo po yung paragraph 1. Ang sabi diyan, babasahin natin. Ang sabi diyan, God had decreed Himself from all eternity by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeable. All things, whatever comes to pass, sabi ni Jesse kanina, yet is ordered by is God, neither the author of sin, nor had fellowship with our thereby. Dito pa lang po sa paragraph ng 1689 na pinangkunan ng Westminster, no, ay lumilitaw, debunk na po agad ang affirmative. Dinideny po yan ng 1689 Baptist Confession of Faith.
Yan pa lang po, bagsak na ang affirmative. No, kanina hindi niya ma-define yung ordain. Sabi niya, wala talaga siyang knowledge kung ano o paano i-define yung ordain through Reformed theology or Reformed perspective. Meaning, nanguhula lang po siya kung ano ang i-define niya. No? Base lang po sa kanyang unawa. Kaya po dito, nabasa po natin, that God, neither the author of sin. Hindi po kasi siya ang author of sin eh. No, that is explicitly nire-reject ng 1689. No, kaya therefore, no, ang ating kaibigan nagko-commit ng policy. Mahilig ka sa policy, ito bibilangan kita ng policy. Number 1, no? Roman policy. Bakit? This is a diversionary tactic that avoids the key issues. Thank you. Often by avoiding opposing arguments rather than addressing them. Hindi mo nga ina-address ang ginawa mo, no? Ang ginawa mo, hindi ko alam kung anong klaseng Calvinism yung ginawa mo. Bakit? Kasi, no? Wala nga po sa 1689 na pinagkopyahan ng Westminster. Wala po. Sabi dyan, ulitin ko basa, no? God that decreed in Himself free from all eternity, no, by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeable. Ito yung binabasa ni Jesse kanina eh. All things whatever comes to pass, yet is thereby is God author, neither the author of sin. Rejected na po eh. So, ano ang tawag doon? Strawman. Strawman si Jesse. No? Ano pa? Red herring. This is a conclusion based on insufficient or biased evidence. Di ba ho kanina, tinatanong ko siya, may nabasa ka ba document ng reform na nagsasabi na ito yung ordain, yung come to pass sa sinasabi mo? Anong sagot niya? Wala. Hindi siya nakapaghanda. Pumunta ka sa gira, wala ka sandata. Sa madaling salita, pumunta ka sa debate, wala kang handa. Sabi nga ni Ed De Los wala kang baon. Nakikimukbang ka ng baon. Kanya-kanyang baon yan eh. Ano pa? Nasty generalization. Isip-isip nito, lahat ng marinig diyang Baptist, lahat ng marinig diyang Reform, ganun na ang stand. No? Mamaya babanggitin niya pati yung pagka-impyerno ng tao, ordain din ng Diyos. Kita mo, babanggitin niya yan mamaya. Pag binanggit niya, yan mamaya, policy yan kasi hindi ko po yan belief. Kaya kailangan alamin natin ito yung 1689 Baptist Confession of Faith. Ayan nandyan sa screen natin. Pagka hindi po galing dito sa Westminster ang kanyang tinutuligsa, ay hindi po yan ang aking position. Manapa, Stromer policy po talaga. Kaya po, binibigyan natin ng assignment ang ating affirmative para mapatunayan mo ang iyong case, ang iyong claim. Ano po ang definisyon nung sinasabi mong author of evil? Ano po yung author sa biblical perspective? At ano naman yung evil sa biblical perspective? Isa pa na ating pagbubukas ng ating reputation sa kanya. So, binanggit natin yung logical fallacies ng ating kausap. Ngayon, ang assignment natin, sabi ko nga, ano yung definition ng author? Ano yung definition ng evil? At pangatlo, eto tanong ko, sasagutin niya, yung Diyos mo ba at Diyos ko, hindi ba iisa ang Diyos natin? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang paniniwala natin sa Jehovah. Kung
kung si Jehovah ang Diyos mo at si Jehovah ang Diyos ko, no? Ibig bang sabihin, Jesse Barasheta, na ang Jehovah, ang Panginoon, ultimate author of evil? Oh, okay, so thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jesse ng Born Again, 7 minutes para sa'yo bro. Your time starts now. Pa-unmute bro. Okay, una kong tanong, doon sa doon sa WCF, saan mo doon makikita? Saan mo doon mababasa na magkaiba ang ordain at predestined? Okay, objection, moderator. Hindi ko pa po nilalatag ang Westminster Confession of Faith. Okay, Oh. automatic next Next question. question po tayo. Di pa daw nilatag. Nawala. Ano? Nasa na? Bro ha, baka nagsasalita ka. Time stop mo na. Nasa na? Wala pa? Bro Sige. Jesse, kung naglo-loading ba Okay, yun? ilaw. Ayan. Proceed bro. So, Next next question ko, alin ba yung ginagamit ko kanina sa pagtindig ko? Alin ba yung ginagamit ko? WCF o yung katuruan ng bagong reform? Okay, sagot. WCF. Ito po, 10 seconds. So, 10 ang seconds. gawain po ng affirmative, ang gawain po ng affirmative, magtanong sa aking nilatag. Doon po sa aking nilatag kayo magtanong. Okay? Next question. Kasama yun sa nilatag mo bro kasi pinaratangan mo ko ng strawman Sabi mo na ang tinaano ko, inatake ko Sabi mo yung mga bagong reform, hindi yung tindig mo. Kasama yun sa nilatag mo. Okay. Tanong ba yun, Mr. Moderator? To qualify, tanong question, ba yun? affirmative question. Nagkomento siya dun sa tanong ko yun Pero magtanong ka magtanong bro. ka lang. Magtanong. Wait lang bro Denmar, gawin mong question bro. Gawin mong question yan. So, hindi, ibahin ko na lang. So, doon sa WCF, tinatanggap mo ba na nakasulat doon, God from all eternity did ordain whatsoever come to pass? Tanggap mo ba daw? Yes or no? Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay, time stop. Hindi ko po nilalatag. Wala pa akong Westminster Confession of Faith sa presentation ko. Doon siya Okay, sa presentation magtanong. Okay, another, hindi daw niya nilatag. Automatic next question ayon sa ating rules. Proceed. Inatag niya yung bro, binasa niya pa nga Kahit nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling ha, proceed pa din. You can rephrase. Tingnan natin mamaya kung sasagot. Proceed sa next question. Okay na kurara siya, hindi na ako magtatanong kasi tatanggi niya lang naman. Okay, so dyan, official lang with the wave ng ating affirmative. Yung ating question. Dako tayo sa second part ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live. Nandito si KD Gigante, si Pastor to ng Reform. Mukhang ginagalingan ni Denmar. Shoutout din kay Eljon, napakahina ng structure of argument nitong si affirmative. Shoutout din kay Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian, Westminster Confession and 1689 ay Baptist Confession, the same lang yan na nakastate dyan na God is not the author of sin. Shoutout din kay Eljon, ito problema sa ibang mga pastoran lang pero sa totoo walang alam talaga. Shoutout din kay Brother Erwin de la Cruz ng Southern Baptist Red Herring daw na Pastor Aris, sabi niya kulang sa pagbabasa ng Westminster Confession of Faith ang affirmative side kaya hindi masagot ang mga tanong ng negative side. So, shoutout din kay Aris mga kapatid. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal. Affirmative, proceed.
Thank you, Bro Rasha. Muli magandang gabi. Sa rebuttal ko po, sasagutin ko lang po yung mga sinasabi niya. Hindi naman ako magpapaliwanag. Yung unang-una niya pong sinasabi doon kanina, nung pinapasakay ko daw siya doon sa WCF. Eh, paano ko naman siya pasasakayin doon? Eh, yun mismo yung turo niya, turo nila. Yun yung nandoon sa ano mismo ng aklat ni Calvin. Ibinabasa ko lang naman yun eh. Tapos kanina, nagbigay siya ng two meaning ng evil. Ito yung pinapalusot niya eh. May dalawa daw meaning ng evil. Yung sa evil nga naman sa calamity, may evil yung parang ginagawa ng tao. Eh sa akin po, ang response ko doon is hindi na po yun sa akin mahalaga kung yung pinasabi niyang two kinds of evil. Kasi ang binabasihan ko na po mismo yung tindig nila. God from all eternity did ordain whatsoever. Whatsoever na nga eh, kahit ano. Eh ano pa naman ang gusto mo dito sa whatsoever? Babawasan mo to. Eh ikaw ang nanluloko eh. Niluloko mo yung sarili mo whatsoever. Anong unawa mo sa whatsoever? Lahat. Whatsoever nga eh. God from all eternity did ordain whatsoever. Bakit ka pa magdi-define ng dalawa? Anong point mo dun? Eh nakalinaw-linaw na nga eh. Whatsoever come to pass. Anong i-disclude mo dun? Mas marunong ka pa kay Calvin? Kaya nga si Calvin nag-appeal na sa ano eh. Kaya nag-appeal na sa mystery kasi siya mismo nagsabi nitong whatsoever. Ilalaruin mo, magpapanggap kang tunay kang Calvinism. Hindi mo ba ito nabasa? WCF 3.1 God from all eternity did ordain whatsoever. Kasama lahat. Kahit ano, kahit sa rate, lahat yun. Kaya nga tinuturo niya na walang nangyayari dito sa mundo na hindi niya inordin eh. Kasi tatanggi mo ngayon, magbibigay ka ng dala-dalawang meaning. Hindi mo nga tinutog yung whatsoever kung ano bang ano mo doon. Lalaruin mo doon yung whatsoever. Yun yung nakalagay doon. So sa akin, kaya hindi ko sinagot yun. Kasi napaka-nonsense nang sagutin yun. Whatsoever na nga lahat. God do uphold, direct, dispose, govern all creatures to the praise of His glory, lahat. Sasabihin mo kung hindi nakakaunawa, ikaw hindi nakakaunawa ng whatsoever. Nilinaw po pa kanina, God decree all things. Ano yung decree? All things. Ano yung sinabing all things? May tatanggalin ka? All things nga eh. Ibig sabihin, bago siya naglalang, bago pa ang kahit anong nilalang niya, nag-ordain na siya lahat na yon. Wala ka ng ipepera doon sa whatsoever. Tapos paparatangan mo ko ng Stroman. Anong in-instrument ko? Binasa ko lang yun. Ipaliwanag mo yun kung ano ibig sabihin doon sa whatsoever. Bago mo ko paratangan ng Stroman, ikaw yung nag-iimbento ng aral, binasa ko yung kay Calvin. Hindi ko naman babasahin yung definition mo at lalong hindi ako pupunta sa Bible na gusto mo kong dalhin doon. Dahil ang pinatutunayan ko dito, yung God of Calvinism is the ultimate tutor of evil. Ang kailangan ko lang ipakita na siya yung nag-ordin ng lahat ng bagay at letra por letrang nababasa. So, sasabihan mo ko ng red hearing, pumunta ako sa debating walang baon. Yun lang naman ang kailangan kong patunayan. Kaya yun lang ang ibabaon ko. Alangan magbaon ako ng hindi ko kailangan patunayan. Ang kailangan ko lang patunayan, walang nangyayari sa mundo na ito na hindi ang Diyos mang author. Lahat ng bagay na nangyayari dito kasi sa simula pa lang nagplano na siya. Ano itong mga mangyayari at wala doon malalabag. At wala kang kaya nga sinasabi niyo na wala kayong gagawin na hindi ano ng Diyos, na hindi ordain. Lahat. Kaya sinasabi niyo kaya nga sabi niyo ang free will ng tao nakaposition lang sa kung ano ang design niya. The free will of man is based on his own ano lang. Ibig sabihin kung anong gagawin ng mabuti yun lang, anong gagawin ng masama yun lang. Kasi yun yung naka-ordain. Hindi pwedeng yung masama magiging siyang karakaraka, magiging siyang mabuti, gagawa siya ng mabuti. Tapos maglilipat-lipat, maliligtas, hindi ganoon eh. Naka-straight lang yan kung anong design mo sa free will mo, yun ka. Kung ang free will mo is maligtas, doon ka papunta lagi. Hindi ka pwedeng matrasabanti. Kaya nga once save, always save kayo eh. Sasabihin mo sa akin, Stroman, galing yung kay Calvin. Baka gusto
gusto mo mag-invento ng sarili mo, ng ano, sasabihin mo kung policy, lahat daw ng reform ay tinanggi na daw ng anong kiko doon sa mga bagong sumulpot na ko si Calvin kasi siya. Ha? Yes, Nagiging bro. static, bro. Sige, bro. Tuloy, bro. Try natin. Medyo okay na. Yung sinasabi niya doon, yung daw ang puntang, hindi ko yung hindi mahalaga sa akin yung mga bagong baptist kasi ang mahalaga sa akin, ano yung tinuturo ni Calvin? Nang nakasulat doon siya, God do upon this full creature. Tapos, iisabahan Diyos natin. Hindi, kasi ang pinapakita ko nga, yung turo mismo ng Calvinism, may problema. Yun ang pinapakita ko. Kaya kung susundin natin yung Diyos ng Calvinism na itinuturo ni Calvin, hindi. Ang sagot ko sa iyo, hindi. Kaya iba yung Diyos natin kasi iba naman yung tinuturo ni Calvin. Ang Diyos niya, siya yung nag-ordain ng lahat ng mangyayari. Wala ka doon ipipera, lahat yun. Yun na, bro Rash. Nag-propose talaga, Hindi ko bro. narinig yung Bro Jesse, pwede bang mag-change ka ng... time na ba, bro Rasha? Time na? Hindi pa, pero napuputol-putol, bro. Bro Jesse, nawawala-wala, bro. Pwede ka mag-change ng few steps kung kaya mo. Ayan, nag-disconnect siya. Okay. Bro, mic test tayo muna. Hello? Bro Jesse, mic test ka muna, bro. Okay. Mic test muna tayo. Mic test muna, bro. Hello, ay bro Rasha, naririnig na ba ako, bro Rasha? Yan. Medyo maganda na yung ganyan. O sige, bro Rasha. Okay na? Okay na yun. Okay. Second kasi, cross ito ng ating negative, Brother Denmar Santiago ng Reform. Your time starts now. 7 minutes. Okay, first question. Sige, sagutin natin yung assignment mo. Okay, ano ang meaning ng author? Sabi kasi sa paksa, ang Diyos ng Calvinism ay ang ultimate author of sin. Okay, so ano ngayon ang meaning ng author in biblical perspective? Base sa proposition mo. Objection, bro Rasha. Hindi ako pupunta sa biblical perspective kasi ang pinatutunayan ko is yung perspective ni Calvin. Okay, counter objection kung meron or magre-replace ng tanong kung na-din. Okay, counter objection, Proceed. Mr. Moderator. Ang kine-question na negative ay yung kanyang proposition na God of Calvinism is the ultimate author of sin. Kaya po tinatanong ko po sa kanya, ano po ang definition ng author in biblical sense? Okay, so sa ating judgment dito, ang objection dito ay tinatanggap ko naman as a valid question yung ating nagtatanong sa negative side, since dito pwede nang itanong either inilatag or hindi nilatag, no? Any observation ng kabilang panig pwede pa din, pero kung medyo merong question doon sa kanyang tanong, pwede tayong gumamit ng 10 seconds. So Brother Jesse, anong take mo dito?
Sagutin mo ba, Direkta? 10 seconds, hindi ko Proceed. sasagutin kasi hindi yung Biblia ang tinatake ko, kundi yung turo ni Calvin mismo. Next question. Oh, next question. Okay. Okay, sa madaling salita, no? Sa madaling salita, ikaw yung nagbigay ng proposition pero hindi mo kayang i-define yung mismong proposition mo na author of sin. Yes or no? No, kasi ang pinadidefine mo sa akin is ay Biblia, hindi na yung stand ni Calvin. Yung tinututulan ko, yun ang ipa-define mo sa akin, yung unawa ni Calvin. Hindi yung sa Bible, ba't ka pupunta doon? Next question. Okay. Next question. Okay. Oh. Ito okay. Now, ito question ko. Doon sa Westminster Confession of Faith, okay, mababasa ba dyan that God is neither the author of sin? Mababasa ba dyan doon sa binabasa mo? Yes or no? Yes, nababasa. Kasi God from all eternity did ordain. Ang unawa ko doon, ordain whatsoever come to pass, is inordain niya pa rin. Kumbaga siya yung author, siya yung pinaka nagsimula eh. Siya yung pinaka first change, nag-inordain niya, kumbaga nakaset up na lahat. Next question. Okay, so nabasa mo na that God is neither the author of sin. Tanong ko sa'yo, magpapatuloy ka pa ba sa pagsisinungaling at pagtintig sa proposisyon mo? Yes or no? No, hindi. Kasi yun yung nabasa natin. God from all eternity did ordain whatsoever come to pass. Okay. Doon ba sa Westminster Confession of Faith 3.1, to be faithful and to be honest, noon sa kinokotation mo, na meron din ako, letra por letra, i-affirm mo, may mababasa ba that God is neither the author of sin? May mababasa ba? Yes or no? Meron nga. Meron. Dito sa WCF 5.1 meron. God do uphold, direct, dispose, and govern all. All ang nakalagay eh. Next question. Okay, next question. Ay, wala ako sa 5.1. Nandun ako sa 3.1 na sinasabi mo, na binabasa ko kanina. Okay, uulitin ko ulit yung tanong. Maging faithful tayo. Sinusundan kita sa WCF 3.1. Doon ba sa 3.1 yung sa come to pass? After that sentence, sabi doon, God is neither the author of sin. Nabasa mo ba yun? Yes or no? Objection, ang WCF po ay hindi lang yung 3.1, kundi marami pa. Next, Bro Rasha. Account to objection, meron ba? Magre-replace ng tanong? Counter, Mr. Proceed. Moderator, Proceed, counter, ginamit niya sa kanyang presentation, Mr. Moderator, ang WCF 3.1. Kaya po, it is right for you to ask or to examine yung kanyang ginamit sa kanyang presentation. Okay, so at is po din yung ating question. Paulit ng tanong tapos tingnan natin kung paano sagutin. Bro. Ulitin ko yung tanong. Doon sa 3.1, WCF, in accordance sa yung presentation, after ng sentence na it is come to pass, yung sumunod na sentence, God is neither the author of sin. Nabasa mo ba yun? Yes or no? Yes, nabasa natin yun, pero hindi na yung malaga kasi yung naunang clause na mismo, ini-explain niya na lahat. Kaya nga sinabi ko sa punto ko na may contradiction kasi God from all eternity did ordain whatsoever. So yung susunod mong contradiction na yun doon pag nagpwera ka. Next question. Next question. Okay. Last few Okay, minutes. next question tayo. Yung assignment mo ulit. No? Ano ngayon ang meaning ng ordain sa mga reform in accordance sa binabasa mong Confession of Faith? Ayun na nga sinagot ko na yung kanina eh. Wala akong nabasang definition doon kasi hindi naman dinidefine doon kung ano yung ordain na yun. Kasi sa akin, yung ordain at predestined ay pareho lang. At tinignan ko ang dictionary, ewan ko kung nag-invento kayo ng sariling
definition, pero sa dictionary wala akong nakitang pagkakaiba. Next question. Okay. Okay, next question. Okay, next question. So, meaning dito, ina-assume mo na kung ano man yung binasa mo doon sa Westminster Confession, pagkakaunawa mo lang yon, yes or no? No, kaya nga nilinaw ko, wala naman doon definition eh. Basahin mo kung para mamalian ako. Next question. Okay, so meaning interpretation mo yon kasi walang definition din eh. So interpretation mo lang yon, yes or no? Yes, kasi parehas naman tayo nag-interpret, Bro Denmar, ng WCF. Next question. Okay, okay. Next question. Tanong ko sa iyo. May iba't iba bang confession of faith na pinagbabasihan ng mga Baptist and Reform? Meron ba? Meron o wala? Meron, pero sabi ko nga, hindi na yun mahalaga sa akin kasi yung ang turo mismo ni Calvin, ang sinasabi kong, ang ano ko dito, ang title ko is The God of Calvinism, hindi yung mga bago yung tagapagturo eh. Next question. Okay, okay, next question. Ulitin ko. May iba't iba bang confession of faith ang mga Baptist o mga Reform? Meron ba o wala? Ay, nako. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. Dako din tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout po na kay Erwin de la Cruz. Albert, pag sabihan mo yang si Jesse, tawagin ba namang kaming mga gunggong at iba daw yung Diyos namin? Shoutout din kay Eljon, hindi ma-examine ang sariling argument ni affirmative, sungtok sa hangin ang argument. Shoutout din mga kapatid kay Brandon, whatsoever is different from all things. Shoutout din kay Eljon, own perspective itong si Jesse, walang biblical base para basagin si negative. Shoutout din kay Pastor Aris, walang kwenta yung ka-debate ni Denmar. At shoutout din mga kapatid dito kay Pastor KD, hindi siya pupunta sa Biblia. At Pastor Arnel, si Bro Albert lang ang magaling sa Molinism at magaling na kalaban ng mga reform. Shoutout din kay Brandon, whatsoever pud ka makapagsabi na lahat, pero but it is a general statement. But if you read the Bible and what God revealed himself, he is not love sin, but he is holy. Sin only come when time of Adam, but for me it is safe to focus the deity of God, revealed personality. Example, Joseph said sa evil desire of his brother and good purpose of God fulfilled in the life of Joseph. God ordained all good, but evil comes from human desire. Shoutout din kay KD, ang evil o kasamaan ay hindi created thing na parang isang bagay na nilikha ng Diyos. Sa Reformed Theology, kailangan mong maunawaan ang paghihiwalay ng good at ang creation, corruption, deprivation of good. Pastor, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Genesis 1 repeatedly say that God created was good and ultimate very good. Genesis 1:31. Ay, mahaba to. Basahin nyo na lang. Shoutout din kay Eljon Markley. Ayan. So, shoutout din kay Brother Shimaya yung ating bagong pasok. So, proceed tayo sa rebuttal negative. 10 minutes. Okay. Okay, start tayo, no? Okay. So, again, puro pag-amin ang ating negative. No? Kasi sabi niya, nabasa niya daw, God, neither the author of sin. Nabasa niya naman pala. Tapos sabi niya, walang kabuluhan na sa akin yun. Ay, ano mo yung kabuluhan? It's relevant to the argument because you were having the burden of proof. Ang ginawa ng affirmative, no? Ipinapasa sa akin yung burden of proof na ako daw magpatunay na hindi daw author of evil ang Diyos ko. Ay ngayon, sino ba may burden of proof? Siya, dahil siya ang affirmative, siya ang magtatayo. Wala naman nakatayo. Bakit ano ginawa niya? Puro strawman fallacy. Puro strawman fallacy. Bakit?
Ha? Kasi unang-una, hindi niya alam ang ibig sabihin ng ordain. Pagkakaunawa niya lang, sabi niya, interpretation ko lang yon. O interpretation mo, that's not our interpretation. That's not in accordance with the 1689 Baptist Confession of Faith. Oh, wag mong ini-interpret yung hindi sa'yo. Oh, sabi nga ni Edilos, kanya-kanyang baon. Wag mo minumukbang yung baon ko. Ha? Magbabaon ka ng sarili mo. Oh, kaya dito, strawman fallacy po ang ginawa nung affirmative, walang naitayo. Oh, kaya ano pong gagawin ng negative? Ang gagawin po ng negative, yung burden of proof, no? Yung burden of proof, tayo na po ang magbibigay. No? Kasi po meron din tayong alternative claim na tinatawag, no? So the burden of proof for making a claim, can there be heavier or lighter than the burden of proof for denying that claim, but the lighter burden of proof still counts as some burden of proof. No? Paano kung wala nga burden of proof na itinayo yung affirmative? Di wala, bagsak. Wala nga itinayo puro strawman. Mas maganda pa kung meron sana, kaso wala. Ang ginawa niya lang, dinay niya lang, mali si Calvin, kontrahan to, mali to. No, it is easy to deny, but it is hard to prove. Kaya dito, ito po ang ating negative claim. No? Tayo, meron din tayong burden of proof para ipakita sa inyo ang alternative case. No, hindi dahil ako'y negative, hindi pwede magtayo. May tatayo din ako. Itatayo ko, no, yung aking case. No? Kasi po, talo na yung case ng kabila, so itatayo ko na yung case ko. The God of Calvinism is the ultimate author of evil. Ano ba ibig sabihin ng author? No? Kung ang ibig niya sabihin, means a sovereign God who decrees and governs the world in which evil occurs, walang pagtatalo dyan. Pero kung ang ibig sabihin niya ng author, morally produce or approves commits sin, yan, dinideny po namin yan sa 1689 Baptist Confession of Faith. No, malinaw naman po dun God is neither the author of sin. Sabi niya, lahat daw yan, everything. Mali yan Mali yung basa mo. Bakit? Balikan natin yung binabasa niya po, mga kaibigan. Tingnan niyo po Sabi dito, God had decreed in Himself from all eternity by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeable all things whatsoever comes to pass. Yet, as thereby is God neither the author of sin, nor had fellowship with use thereby. No? So, hindi niya po binubuo yung basa kasi mabubuking. Doon lang siya sa whatsoever come to pass. So, ano ba yung pinapipilitan niya? Yung primary and secondary causes. No? Ngayon, start tayo. Ito yung classical example, si Joseph. Ang sabi sa Genesis chapter 50, ito na po yung aking burden of proof, yung claim ko. Genesis chapter 50 verse 20. You meant evil against me, but God meant it for good. So tingnan po natin yung mga kapatid ni Joseph ang nagligaw sa kanya o ang nagpasama sa kanya. No? At ang Diyos, meron siyang good intention. Sabi dito, basahin po natin, no? You meant evil against me, pertaining to his brothers. But to God what? What did Joseph tells? But God meant it for good. So the brothers are morally responsible for the evil. God is not. Though ang ginawa ng Diyos, inordain niya, no? Inordain niya yung pangyayari o ina-approve niya again, no?
ang pangyayari, ina-approve niya, but he is not the author. O kaya nga dito, no, what do you mean by author of evil? If he means the efficient cause of sinful actions, then it doesn't follow the Calvinism. No, hindi po yan ang Calvinism. So God can sovereignly ordain that an event to occur without himself becoming sinful agent responsible for the evil intention within that event. Kaya po takot na takot yung ating affirmative. Kasi po dito, sa unang ebidensya pa lang ng prosekusyon, bagsak na po. No? Bagsak na po. Oh. Kaya dito, makikita natin, hindi pala ang Diyos ang responsable sa kasamaan, kundi meron siyang secondary purpose, siya ay secondary cause, no? Ang Diyos ang nag-approve o nag-allow na mangyari ang bagay na ito, pero hindi siya ang gumawa, hindi siya ang involved. O hindi responsible ang Diyos na ang tao o ano man yung ginawa ng taong yon. O, pinahintulutan niya. Bakit? Ano sabi ni Joseph? But God meant it for good. Another example, the crucifixion, Acts chapter 2 verse 23, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Diniliber siya sa kamay ng mga masasamang tao. But it is in accordance with God's sovereign plan. Ang tanong, ang Diyos ba ang pumatay sa anak niya? Ha? Napaka-observe ng case po ng affirmative. Kaya po nung exam na prosecution, wala po siyang naisasagot. Bakit? Kasi nga ho, no? Kasi nga po, wala siya naitayo, puro strawman. O, kaya po ako na po ang nagtayo ng aking case kasi wala po siyang itinayo, puro strawman. No? So, kaya po dito makikita natin sino ang may moral responsibility? Ang tao ba o ang Diyos? Sino ang pumatay sa anak ng Diyos? Ang tao. Hindi ang Diyos. Pinahintulutan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, Lord, ilayo mo ang kopang ito sa akin. Pero ano sabi niya? Mangyari nawa ang kalooban mo. Oo. Diba? Nakikita natin na pinapahintulutan lamang ito ng Diyos pero hindi siya mismo ang gumawa. Oh, yan yung tinatawag natin primary and secondary causes. Jesse, no? So, tingnan natin if sabi dito, no, the same event that can therefore be sovereignly ordained by God without God being the sinner who commits the evil. Oh? So, parang ganito po yan eh. No? Parang ganito po yan. Ang Diyos, no, pinahintulutan niya si Satanas na na subukin si Job pero hindi mismo ang Diyos ang magpapahirap kay Job. Oh. Ganun ho yun eh. Oh. Ano pa? Ang Diyos, sabi ni Apostle James, no? Sabi ni Apostle James, na ang Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan. God cannot be tempted with evil, neither tempted by any man. No, he cannot be tempted. So, therefore, ang Diyos, hindi siya pinagmumulan ng masama. Okay. Okay, dako tayo agad sa second cross ng ating affirmative. Brother Jesse, your time starts now. Okay, first question ko, Bro Rasha at Bro Denmar. Doon sa sinasabi mo na pinahintulot lang niyang mangyari, hindi siya author. Ang tanong ko doon, ibig sabihin mo ba kung hindi niya pinahintulot, mangyayari pa rin, oo or hindi? Yes. Dahil may free will pa rin ang tao. Again, ang tao ang morally responsible. Hindi siya ang moral agent ng isang event, no? Bagaman nasa foreknowledge ng Diyos, alam ng Diyos, no, inordain niya, but
hinahayaan niya na yung tao ang maging moral agent o ang siyang umaksyon. Okay, next question. Sabi mo, mangyayari pa rin kahit hindi pinahintulutan ng Diyos. Saan yun mababasa sa WCF? Okay, sabi doon, anything that comes to pass. Ikaw na mismo po ang nagbasa, no? Na lahat inordain ng Diyos, pero it doesn't mean na siya ang moral agent ng event, no? So inordain niya lang, pero hindi siya ang moral agent, hindi siya ang moral responsible doon sa gagawin ng tao. So ang tao pa rin ang may responsibility doon. Next question. Next question, may mababasa ba doon na mangyayari pa rin kahit hindi niya pa interpretation mo lang yan? Yes, may nabasa. Kanina ko pa sinasabi ko, no? Katulad nga sabi ko, inordain niya nga po eh. No, inordain niya, pero ang moral responsibility ay sa tao pa rin. No, dahil ang tao po ang moral agent at hindi po ang Diyos. It can be ordained anything that can occur, but the responsibility is on the man, not God. So, next question. Sabi doon sa 5.4, the ultimate power of God extend to the first as well as the last actionable creature. Tinatanggap mo ba to? Yes or no? Yes, tinatanggap ko yung confession of faith ng Westminster. Ang hindi ko po tinatanggap yung interpretation ninyo, Mr. Affirmative. Dahil ho, kayo mismo nang i-strawman ng posisyon ng Calvinist. Next question. Okay, next question. May mababasa ka ba sa amin, letra por letra, na ang isang bagay ay mangyayari pa rin kahit hindi pinahintulot ng Diyos? Meron, wala? Meron nga, kanina ko pa sinasabi, meron. Meron nga. Ngayon, mangyayari pa rin yan kasi nga may free will ang tao. Ang tao ang moral agent. Kahit pa sabihin natin hindi niya, kahit pa sabihin natin i-approve ng Diyos yan, at kung hindi mangyari, walang pananagutan doon ng Diyos, no? Basta yon, itinakda ng Diyos, itinalaga ng Diyos na mangyari, ang tao pa rin ang magde-decide, no? Siya ang moral agent, hindi ang Diyos. Hindi siya ang gagawa ng action, kundi ang tao. Next question. Okay, next question. Ibig sabihin mo ba, kapag gusto ng tao na umalis sa kaligtasan, makakaalis siya? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Ano? Objection po ng prosecution, Mr. Moderator, ay irrelevant ang question kasi hindi naman po about kaligtasan ng aming paksa. Okay, meron bang auto-objection o magre-rephrase ng tanong? Counter objection ko kasi ang pinag-uusapan namin is free will. Kasama pa rin yung sa tanong ko yung free will. Kasi yung free will, bro, siya kasama dun yung pag-alis at pagpunta sa kaligtasan. Kasi sinasabi niya mangyayari pa rin kahit hindi gusto ng Diyos eh. Kahit hindi i-ordain mangyayari. So kung gusto ng tao na umalis sa kaligtasan, mangyayari pa rin kasi may free will siya. Yun ang tanong ko eh. Naiintindihan ko naman yung argument. Tinatanggap ko yan as a valid question. However, pwede namang sagutin ng 10 seconds kung para sa negative 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Okay, begging the question. Okay, begging the question policy. Kaya hindi po natin sasagutin. Kasi po, fallacious po kanina pa po ang affirmative. Next question. No, kaya dapat seconds. may po ng Next logical question. fallacy. So ulitin ko, bro, Rasha, yung tanong. Ulitin ko. Sabi niya, kahit hindi pa intulot ng Diyos, mangyayari pa rin. Ibig sabihin, may mga gusto ang tao na mangyayari pa rin kahit ayaw ng Diyos. Yes or no? Okay, 10 seconds, no? Iniiba mo na yung phrasing kanina. Sabi mo kanina, pagka ginusto ng Diyos, mangyayari pa rin. Huwag mong ibahin yun. Doon ka pa rin sa syllogism mo na yun. Huwag mo ibahin yung salita. Ito yung sakto mong sinabi.
Sabi mo, next question, sabi mo, kahit hindi ipahintulot ng Diyos ay mangyayari pa rin kasi may free will. So ibig sabihin, may mga ginagawa ang tao, believer o unbeliever, na kahit hindi pahintulutan ng Diyos, mangyayari pa rin. Yes or no? Yes or no? Okay, 10 seconds. Proceed, Sige, iba 10 mo nga yung wording eh. Kanina sabi ko, may inordain ng Diyos, no? Pero sabi ko nga, pwede pa rin mangyari sa tao kasi meron siya Question, moral 10 seconds. responsibility. Ano ba yan? Okay na bro Rasha, okay na ako. Okay. Diyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Excuse me. Mauna dito ang ating negative, pero bago yan, shoutout kay Eljon. Walang common sense si Jesse, sabi niya. Brother Erwin de la Cruz, walang kwenta ang mga tanong ni Jesse. Shoutout din kay Albert, wala namang problem na sabihin na kung hindi ipinahintulot ng Diyos hindi mangyayari. I think nagkulang si Denmar doon. He should have said na it won't happen if God did not permit it to happen. Shoutout din mga kapatid kay Eljon, kapag suntok sa hangin ng argument, hangin din ilalabas, walang laman shoutout din mga kapatid dito kay again Brother Erwin. Sige Albert, please, tayo na lang ang mag-debate instead, itong si Jesse. Hindi naman tayo para manalo, kundi maituro natin ng maayos ang doktrina natin. Kung itong si Jesse ang haharap sa akin for Molinism, maawa ka sa group ninyo. Ayan, so shoutout din mga kapatid dito kay Jefferson. Nayabag na ni si Denmar, parang grasshopper church hopping. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Aris. God of Calvinism is the author and the finisher of our faith, but not author of sin. Ayan, so mga kapatid, ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Denmar bilang negatibo na ang Diyos ng Calvinism, ang ultimate author of evil. Your time starts now, bro. Okay, so napatunayan po natin ang ating case na Calvinism, God of Calvinism is not the author of sin. No, nilatag po natin 'yan, no? At ang ating claim ay hindi po sinagot point by point ng negative. Sana po mapansin niyo yung mga verses na ginamit natin mula Genesis unto the crucifixion. Dahil po kung hindi niya po sasagutin yun, no, mananatili po na nakatindig ang case ng prosecution laban sa afirmatibong strawman pala silang ang ginawa, no? Ayan, so unto the end, no, binibigyan natin siya ng pagkakataon. Ano sa mga reform ang meaning ng author in biblical perspective, at ganoon din ang evil in biblical perspective. Pag hindi nasagot ng affirmative yan, meaning wala talaga siyang naitayo. Kaya nga po nagtayo ng case natin kasi wala talagang itinayo. No? Pagbibigyan natin sa huling hura ng affirmative kung may maitayo siya, no? Kaya dito, napaka-crucial maintindihan natin yung first cause and simple secondary cause. No, Calvinism doesn't say that God sinned through human beings. It says that God is sovereign first cause of what? Of history. While creatures are genuinely secondary causes whose intentions and actions are morally their own. So, ang may responsible po sa moralidad at siyang mananagot ay ang tao at hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos, immutable po, hindi nagbabago. God is good. If God is good, then why did you put an evil to God? No? Hindi po pwede magkaroon ng kasamaan sa Diyos. Lalo na iisa lang ang ating Diyos. Jesse? No? So,
Ayan, ano pa ba? So, so back on the proposition. Ano ba ang argument, no? Calvinism teaches exhaustive divine sovereign. Evil occurs under God's sovereign decree. Therefore, God is the author of evil. Ayon sa argument. Ano ang nawawala or what is missing or what is lacking in the affirmative side? No? The conclusion does not follow, no? And it is useless. Because there is a hidden premise which is added onto it, no? So, sinasabi niya na whatever God sovereignly ordains, God is morally responsible for its as immediate author. No, but the premise, sabi nga natin, itself must be demonstrated and scripture contradicts it. That's why hinahanap natin clearly in the Bible, where is your proof? Kailangan yung conclusion mo back up by facts and information. Hindi yung sabi-sabi, kuro-kuro pala palagay. Na wala tayong mapiga sa iyo eh. Kaya dito, napatunayan natin, God's sovereign ordination and providential governance of an event do not by themselves make God the morally sinful and author of that event. Bakit? God just determine lahat ng bagay, pero hindi siya ang gumagawa nung action. Hindi siya ang nagde-decide dahil meron pa ring free will ang tao. No? So, kaya nga ang tao, siya ang moral agent, ang Diyos lamang ang nag-ordain. No? Alam ng Diyos na gagawin mo to. Pero it doesn't mean na ang Diyos ang kokontrol sa'yo. Magkaiba yun eh. Kaya dito, hanggang sa konklusyon na way mapatunayan at maitindig ng nag-i-istoman at kulang sa assignment, hindi niya masagot-sagot ang assignment na binigay natin, hindi makakatindig ang affirmative hanggang sa dulo, tutunayan ko yan sa inyo. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Diyos ng Calvinism ang ultimate author of evil. Brother Jesse ng Born Again, your time starts now. Thank you, Bro Rasha. Hanggang sa huli, tumatayo ako na napatunayan natin at naitindig natin na ang ultimate author ng sin ay yung Diyos ng Calvinism ang final author ng ultimate author ng evil. At apat po yung ibinigay na ating reason doon, puntos, at hindi niya po pwedeng hiwa-hiwain yun. Apat yun magkakasama yun eh. So yung una, yung ultimate cause, sa kanya yung unang paghipo. Sa kanya yung unang pagpapahintulot. At bagaman sinasabi niya pagpapahintulot lang yun, at hindi niya kumbaga hindi niya yon predestined, pero kung makikita niyo doon sa tanong ko, nagliko-liko na siya eh. Kasi tignan niyo, pag sinabi mong hindi niya nagpahintulot, ibig sabihin talagang magkakaproblema doon sa sinasabi niyang free will. Kaya nga tinatanong ko siya, yung ba ibig sabihin yung hindi ligtas pwedeng maligtas, yung hindi ligtas pwedeng maligtas, yung ligtas naman pwede rin siyang hindi maligtas. Bakit? Kasi pwedeng gumawa itong mga ito na kahit hindi man pahintulutan ng Diyos. Kahit hindi gusto ng Diyos. Ibig sabihin, yung palang nilalabag na. Kaya dinadala ko nga siya sa tamang interpretation ni Calvin. Kasi yun yung iniiwasan ni Calvin. Kaya nga nilatag niya itong WCF 3.1 para dito na yung kaligtasan may ensure na hindi siya mawawala at yung hindi ligtas, hindi maligtas. Ang ginagawa mo, nagkakaproblema ka doon sa free will, ang lumalabas, kaya nga nagpapanggap ka na lang na hindi mo nire-response yung tanong ko na pwedeng maligtas yung ligtas at hindi kasi nakapasok na yung free will. Sabi mo may free will naman. Ibig sabihin, pwede talagang maligtas, magkakaproblema ka doon. Tapos, hindi lang naman yun mayroon pa ako nung no plan B. Ibig sabihin nung no plan B problem,
Kaya nga sila one save, always save mga kapatid eh. Kasi hindi pwedeng yung ligtas na yun, ligtas ay mahulog pa. Hindi na pwede yun. At yung hindi maliligtas, hindi pwedeng maligtas yun sa simula pa. Eh sino may kagustuhan nun, yung tao? Hindi. Hindi yung may kagustuhan ng tao nun, yung Diyos mismo na yun, na nag-cause yung Diyos na itinuturo nila. Doon ko yun ipinapaliwanag sa no plan B. Kasi kung pwede palang mawala, pwedeng maibalik ang kaligtasan. Tapos sinasabi niya, interpretation ko lang daw yun sa ordain, sa plano. Hindi po kasi ano sabi niya kanina, mali daw ako sa author dahil may tinatangi naman daw sa WC, may itinatanggi naman pala daw doon sa WCF. Yun nga yung point ko doon sa 3 na mayroong contradiction. Kasi ang sabi doon, bagaman sinasabi nyo sa WCF 3.1 na yet so as thereby neither is God the ultimate sin, yun ang pinapalusot nyo. Pero may contradiction nga kasi ang sabi doon sa 5.4, the ultimate power of God extend to the first as well as the last action. The last action of creature Ibig sabihin, walang pwedeng ng tao. Kaya nga inalis nyo yung free will, kaya nga ang definition niya sa free will, according to the nature. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon na pwede kang mangyari yung isang bagay na hindi luluubin ng Diyos. Hindi na. Iniba mo na yung sinasabi mo na according to nature, pwede pala ako. Lumalabas bro Russia, pwede pala akong maligtas kahit hindi ako ligtas. At yung ligtas, pwedeng mawala. Sinasabi niya, wala daw ako napatunayan. Paano? Kinachap-chap niya yung argumento ko. Kaya nga meron akong 4. Yung WCK, contradiction. Talagang hindi nyo aaminin nyo na ang gadang utor ng sin. Pero yun ang lumalabas. Siya yung unang humipo Napakalinaw dito na sa power ng Diyos, walang mangyayari kung hindi niya papahintulutan kasi nga siya yung nag-decree na from end to the end at wala kang pwedeng magawa doon. Kung babaliktarin mo yun na pwede pala, then magkakaproblema ka doon sa salvation. Ang lumalabas, hindi na sa si Calvin. Pwede nang mawala, pwede nang maligtas kasi yun ang sabi mo sa akin, may mangyayari kahit hindi gustuhin ng Diyos. Hindi niya yun napansin. Sa sinasabi niya, wala akong napatunayan. So, ang ko lang dito ba kapatid, kayo nang umusga. Kasi sasabihin niya, siyempre, panalo siya. Lagi naman siyang panalo. So, pero iiwan ko sa inyo yung pag-judge. Sa aking nahuling minuto, tumitindig pa rin akong base dun sa 4 na patunayan ko. Thank you, Bro Rasha. Diyan nagtatapos ang debate natin between born again and reform. So, before natin end yung ating live, syempre tatanggap tayo ng mga question galing sa ating live audience dito sa ating platform. Kung merong gustong magtanong, at least marami pa tayong na-save na time, 20 minutes ito. Siguro 2 question galing sa ating audience. Meron bang magtatanong? You can open your microphone. Pwede. Ayan. Brother Albert ng Victory Church, sino yung tatanungin mo? Siyempre si Detmar. Okay. Tapos magre-react yung papila. Yes. Una muna sa congratulations sa inyong dalawa. Salamat sa debate. Ang tanong ko, since si God yung nagdi-decree ng whatsoever, sabi nga ni Jesse. So lahat dinecree niya, meaning he made certain na mangyari itong mga bagay na to. Siguro yung muna to confirm muna para hindi ko ma-strawman tapos magtatanong ako doon. Tama ba yun, Ginoong Santiago? Paki-confirm. Yes. Yes. Proceed. So, ibig sabihin, God made it certain na mangyari yung lahat ng bagay. So, therefore, lahat ng panggagahasa, lahat ng klase, lahat ng pag-suicide, lahat ng krimen, pati yung panggagahasa sa sanggol, pati yung pagpatay sa mga sanggol, God made it certain to happen in eternity. Ibig sabihin, before pa siya lumika, nasa isip niya na yon, He made certain that those things, those evil things should happen. Tama ba?
Tama, but he is not the moral agent that caused the actual event. So that means ang point dito, hindi morally responsible ang Diyos doon sa pangyayaring yon. Kaya nga sabi ko kanina, inordain niya lang in accordance with his holy decree, sabi doon sa Westminster, no? But God is neither the author of evil. Ayun, yun ang ating sagot. Yun lang po ang tanong ko. Reaction sa kabila or pwede mo ding sagutin yung same question. Wala nang comment na ako doon, bro, Rasha. Next question sa ating audience, kung meron ba? Pwede kayo mag-unmute mga bro, ha? At mga sis. So, Sis. magtatanong. Medyo Ayan, naguluhan lang ako doon sa Sis na napasit. magtatanong ako. Sino? So, sa Calvinist, no? Si Denmark. Kasi doon, medyo naguluhan ako doon kung may predestined yes. sa Calvinist. O kung may predestined sa Calvinist, ibig sabihin, nakadestino ka na ikaw impyerno, ikaw ay langit. Pero dahil sa pagpahintulot ng Diyos. Pero ayon doon sa nilatag kanina, mangyayari kahit hindi pinahintulot ng Diyos. So, paano nangyari yun? At first po, Stroman fallacy po yung pagsasabi na inordain ng Diyos or meron pong double predestination. Ang aking po paniniwala, no, single predestination lang. Ibig sabihin, pinay-predestine ng elect to salvation. Pero po yung mga hindi pinili, no, sila po ang nag-cause nun, sila ang namili nun, kaya sila kinondem. Kaya nga kanina sabi ko kay Jesse, no, may free will ang tao eh. Kung hindi siya naligtas, kasalanan niya yun. Kasi after all, namili ang Diyos, pero yung unbeliever na yun, mas pinili niya, no, na makondem siya. Kasi in accordance, sabi niya nga kanina, naintindihan niya na the will of man is in accordance to the nature. Kapag unbeliever ka, no, ang will mo, syempre hindi mo pipiliin ng Diyos. Ba? But no one knows who is the elect. Kaya po, again, nandun pa rin yung free will, hindi natin dinidismiss. Okay. Mario, may isang tanong pa ako eh. Kasi dalawang tanong eh. So, yung pangalawang Comment, tanong ko. bro, Rasha, comment din ako. Before natin mag-next question, siguro comment muna sa kabila tapos Sige, next kasi may isang tanong. Proceed, bro Jesse. Yun nga, bro, Rasha, nakikita ko doon is wala talagang balak yung Diyos ni Denmark na pigilan yung lahat ng kasamaan, especially yung mga nabanggit ni Bro Albert. Pero nagagalit siya sa tao. Wala naman siyang balak pigilan, pero nagagalit siya. Hindi ko maunawaan yung ganong yung puntong ganon. Next, tuloy, bro, Rasha. Next question, sis Nena. Same pa din. So, next question ko, kasi sabi kanina, parang fallacy na hindi ginusto ng Diyos na maimpyerno ka. So, kasi ayon nga sa ginusto ng Diyos na mapunta kang langit, pero hindi tinanggap nitong tao, so mangyayari pa rin yun kahit hindi ginusto ng Diyos na maimpyerno ka. Kasi ang gusto nga ng Diyos, mapalangit ka. Kaso lang gusto nung isang tao, gusto niya dun sa impyerno. Tama ba? Opo, inordain po ng Diyos ang event na yon, but hindi po siya nakishare doon sa wicked intention ng tao. Yan po yung sinasabi po ng affirmative na dapat ni-prevent, no? But ang response ko po dyan, ganito. God's ordaining an event for good purpose, but it is not identical to morally approving the evil intention of the creature. No, meaning, no, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, no, namamahala siya sa lahat ng pangyayari, pero hindi siya ang gumagawa o hindi niya ginagawa kanyang sarili na moral author ng evil intention ng tao. Yun po yun. Next question. Reaction or same question? Ano ko doon, bro, Rasha, is
Hindi ko maunawaan yung sinasabi niyang for the good purpose kung yung batang ginagahasa is wala siyang balak pigilan. Hindi ko maano yung ano diyan yung for good purpose. Anong good purpose doon sa ano na yun? Yun lang bro Rasha. Next natin ang magtatanong. Mahaba pa yung oras. Brother Mario, proceed bro. Yes. Brother Hey, Father Mario Den ng Malburan, vaccine. tanong ko. May malinaw ba ang sound ko? Yes. Malakas nga eh. Lakas nga. Sobrang lakas. Sige, ang tanong ko kay Father Mamar, kasi naririnig ko lagi na mayroong predestination papuntang langit. So mayroong Kristiyano papuntang langit. Meron pa nakasusulat sa Bible na ginamit yung predestination na papunta sa langit. Meron ba? Meron po. Meron po. Sabi po dito sa Acts 13 verse 48. No, sabi po dito babasahin ko no. Acts 13 verse 48. Ang sabi diyan, when the Gentiles heard the gospel, they were glad and glorified the word of the Lord, as many as were predestined to eternal life believe. Yun po. Next question. Next question ko. Okay. Reaction mo na sa kabila. Kung meron. Go Jesse. Bro Jesse? Napuputol ka bro? Naglalag ka bro? Yung Bro Jesse, naglalag ka bro? Rasha. Naglalag ka bro? Problema Mag-reconnect ka siguro bro? Hello? ngayon kasi Bro Jesse, naglalag ka bro? Hindi ko maintindihan. Hello? Bro Jesse, naglalag ka bro? Pwede mag-disconnect ka, relogin ulit. Hello? Ano ka bro? Reconnect. Sige, next question na tayo kasi wala namang signal na si Jesse. Mag-reconnect ka bro. Mario? Next question sana para kay Jesse. Kasi kay Denmark naman, wala siya ng pagit na heaven doon eh. So kay God Jesse, tanong ko. Hello? Sa harap ba ng Panginoon? Okay, ito ang tanong ko. Sa harap ba ng Panginoon, meron bang pagkakaiba yung pag-rape sa mga bata? Ay, hindi maririnig ni Jesse. Wala si Jesse. Hintayin na lang natin. Brother Jesse. Bro Jesse? Next question ko. Para sa iyo to, Bro Jesse, ikaw yung unang... Jesse, tanong ko. Sa paningin pa ng Panginoon Diyos, meron bang pagkakaiba yung nire-rape na bata sa mga Kristiyano na patay? May pagkakaiba ba? Meron ba daw pagkakaiba? Hello. Dinig ka na bro Jesse. I hope nakuha mo yung tanong. Napuputol talaga bro. Bro, robotic ka bro. Robotic siya bro sa akin. Same ba sa inyo? Same ba sa inyo? Hello? Gusto ko lang i-confirm. Hello. Baka sa akin lang. Same ba sa inyo? Hindi pangit talaga ang signal ni JC. Mahina yung signal mo, bro. Bro Jesse, mahina yung signal mo, bro. Akin kasi lahat Hindi nga talaga. ng masama. Mag-out ka muna. I-refresh. Mas maganda kasi baka malakas yung ano mo. Ayan. Few steps, mag-change ka ng location. Hello, malinaw na. Yan. Sige, try mo. Bro Jesse. Sabi ko bro, yung sagot ko kanina
Wala talaga. I think enough na yon. Marami namang nasagot sila. Siguro ano na tayo, mag-wrap up na tayo. Pasasalamat na lang kay Brother Denmar muna habang hinihintay natin si Bro Jesse. Bro, pasalamat na lang bro. Okay, pasalamat tayo unang-una sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Glory to God alone, in the Father, in the Son, in the Holy Spirit. No? So, ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian ay sa ating Panginoon. No? Yan. So, ating lubos ang ating pasasalamat sa Kanya na walang hanggan at napakabuti sa lahat. No? Kaya naman, pinapasalamatan din natin si Brother Rasha, walang sawang moderator natin mula umaga hanggang hapon yan, hanggang gabi, hanggang magdamag. Pwede nyo gawing moderator yan. At dito rin sa Debaters Convention, sa pangunguna ng ating mga admins dito sa Debaters Convention, kay Brother Albert, kay Pastor Ferdinand, kay Sispo, and etc. No? Ayan, pinapasalamatan natin. Lahat ng ating kasama dito sa platform ay atin pong pinapasalamatan kayong mga nagsipuyat. No? Kaya, ayan, so maraming salamat. Naway tayo pagpalain ng Panginoon. Marami tayong tutunan. No? Huwag niyo po tingnan palit na likod. Ang Panginoon lang mga dapat nating itaas. Sabi nga ng Reform, to God all the glory, mga kapatid, mga kaibigan. So, see you po sa susunod nating debate. At pray as always and pray unceasingly. Pasalamat din kung nandyan na si Brother Jesse. Bro Jesse, kung nandyan ka. Bro? Okay, I think gusto po ako na lang. So maraming salamat mga kapatid sa lahat ng nanonood sa ating live. Syempre lahat ng tropa na nasa loob. At maraming kumukuha ng ating link, no? So nakapin dyan sa ating comment box yung link natin sa live mga kapatid, at nag-message din ako ng link. So mag-download kayo ng Discord app yan. Need nyo ng mag-download para pa mas magtanong kayo sa loob of live yan. So mga kapatid, maraming salamat din sa platform natin, Debaters Convention, syempre. At sa pangunguna ng ating mga mga fathers ng Debaters Convention, si Brother Sis po mga kapatid, hindi natin makakalimutan niya, Brother Francis, at sa Brother Nash, mga kapatid, at Brother Albert na talagang natili. Dito din sa ating mga matagal na nandito sa loob. So Brother Denmar, Brother Jesse, Mario, Mark, Brother bago nating kaibigan dito si Brother Michi, si Brother Zach, talagang Brother Bok, at laging lang nandyan lang din. So mga kapatid, kung gusto yung kung gusto yung suportahan ang aking platform, please share yung ating live streaming. You can follow me sa aking Facebook, Russia Pista, personal Facebook ko, sa TikTok din, Russia TV, sa YouTube channel dahil ang debate nito ay pupunta doon. Pasensya na dahil tinatamad tayong mag-upload ng mga debate. Napaka-busy natin. Pero sige lang, abangan nyo to. At syempre kung gusto nyo maghamon sa dalawang ito, meron akong nakitang mga hahamon. Pag-usapan natin yan. Mag-chat tayo. Kung gusto yung mag-hamon dito kay Brother Denmar at kay Brother Jesse, pwede nyo akong i-PM mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin kami dito sa Debaters Convention. So maraming salamat sa Russia TV. And Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan.